So sit down with them. Ganun lang yun. Wala na yung ano ba, yung na kailangan mas maraming claim niya. Hindi. Kung ilan tayo nag-claim, di yun na lang, parte na lang natin equal. O kaya we go by population. In China, laki-laki, di ba? 1.4, 1.6 billion. Tayo, 120 million. If we will go by that, profit sharing, base sa citizen, yun yung ano, yun yung mas logical way to do it. Hindi 50-50, yung ganun ba? Yun yung may daya ng konti ba? Tatlo tayo, split it, three-way. 33%, 33%. Panalo tayo doon. Kasi kung titingnan nyo, yung China, ang laki ng population niya, ang laki ng susustento niya. Kaya nag-aaway to dahil sa resources. Mas malaki kailangan niya kaysa sa atin. 120 million lang tayo. So if you will be logical about it, yung wisdom, let's go develop the whole fucking, the whole thing. The whole West Philippine Sea. Involved ka. Lahat tayo may claim. Okay, sit down. Ilan na population mo? Ilan population mo? And then, botohan tayo. Lahat na in favor. Yun na. And then, mag-co-development tayo. Walang gera. Lahat na kinabang. And the sooner we do it, the better. Maniwala ka yung China, kesa yung mag-gera tayo, maging battleground ng Pilipinas, patay tayo. Mabuti pa may pakinabang tayo kahit konti. Or, you go by investment. Kung sino yung malaki ang nilabas in terms of manpower o yung costing o nung ano, maraming paraan eh. Maraming paraan. Kunyari, ang total development cost is $1 trillion. Magkano ilalabas ng China, magkano ilalabas ng Pilipinas, magkano ilalabas ng etc. lahat na claimant. Then yung profit sharing, kumpanya, equity na ano. Yung isa is yung social, no? Kung ilan yung tao. So parang kooperatiba. Then kung sino mas marami, yun yung mas malaking chunk ang makukuha. Equal bawat tao. And that's logical also kasi ang isang Pilipino, equal yung makukuha sa isang Vietnamese, isang Malaysian, isang Indonesian, isang Taiwanese, at isang Incheck. Pare-pares kayo, equal sharing. If you go by population. If you go by investment, pwede kasi gusto namin mag-invest ang Pilipinas, mag-invest ka ng malaki rin. Kunyari, mga $1 trillion, we put up 500 billion, kalahati. So kalahati ng kita, kalahati ng ganansya, atin. Diba? Kasi nag-invest tayo If you go by investment, kahit umutang tayo kaliwa kanan, kasi we're Pero yung if you go by right, mga yung UNCLOS na yan, wala, gera-gera yung abutin yan Kasi yung iba hindi naniniwala sa UNCLOS. So kahit sabihin nyo, sinasabi nila ni Justice Carpio ba yun, lahat ng mga West Philippine Sea na pati yung sila Tariela, pagpilitan ninyo yung ano na yan, UNCLOS na yan. Hindi nga naniniwala yung China paano? Ay pagpipilitan mo. As if ang lakas-lakas ng armed forces natin. You develop the armed forces. That's why sinasabi ko, you come out with we should come out with the 1 trillion budget annual for the next 10 years, renewable for another 10 or 20% of annual budget, whichever is higher. And then we provided that sa first year, you set up the industries. With 1 trillion pesos, you set up the industries na kailangan. Equipment, everything, Air Force, pang air, missile, ganon. And then yung sa naval industries, etc. And then, para may trabaho. So parang nag-invest ka sa armed forces pero nag-invest ka rin sa economy. Tuhog dalawa. Makinabang yung tao by region. Tuhog na tuhog. Para ka nang titisis lang yan na
na dinedefend mo eh, logical lahat. Tapos nun, kikitin tao, kunyari 60 million ng population, may trabaho, elsewhere may trabaho, sa tourism, etc. etc. Ko-connect mo yung mga magiging heavy tayo, gagawa tayo ng mga airports na mas we will maintain a 300,000 na armed forces, 100,000 na Air Force, 100,000 na Navy, 100,000 na Army. So, thereabouts, no? Ganun yung mix. Tapos, yung Air Force mo, 100,000, kasi ang dami mong airport. Yun na rin yung build mo. Kinoconnect mo yung mga isla na tourist destination na doon mo nilalagay yung mga air bases mo. Doon mo nga ipaparada yung mga jet na gagawin mo. So through the years, you will be a heavy you will have a heavy air force. May missile system, may fighter, may drones, may fighter jet, may bomber, etc. Because yung kalaban nasa abroad, no? So may deterrence ka. So pwede ka ngayon magsalita ng pasigaan. Pero ngayon, yes sir. Aw. Parang aso lang tayo. Putya. Tatapang-tapangan tayo no, sa Taiwan. As if ang galing ninyo, ang galing natin, na we will not last 1 month. Less than a month lang tayo. Padala na nila 1 million na army nila dito eh. Tapos tayo eh. 180,000 AFP and reservice natin is what? Walang experience. Dapat kasi pine-prepare natin yung reservice natin na may experience. Magkaroon ng experience globally. Kevin Duldulao, lahat ng tumatakbo ngayon na politiko, lahat sila walang mga balls, yun ang malinaw ngayon. PI nilang lahat. Galit na galit si Kevin Jovel Navarro, watching here in Calibo, Aklan, sir. Thank you, Jovel. Kamusta kayo? Hi, Riching. Wala na po tayo pwedeng pagkatiwalaan kung halos sila nagkakasabwat. Paano na kung pati ICC kasabwat na rin nila? Better to MNLF po ang ating takbuhan. Oh, yan ang AFP Kita niyo yung comment ni Heidi Ching, Better to sa MNLF na lang tayo tatakbo. Yan ang sinasabi ko na sa inyo AFP. You will lose your relevance. You will lose your image as the protector of the people. Nangyari yan noon sa EDSA 1 na ang iniisip nila Greg Honasan at saka nung kanya mga yung mga RAM, the people are starting to believe the NPA sila ang solusyon. Sa countryside, nangyayari na yon. Mas matulin ang hustisya pagka sa NPA ka. May kangaroo court eh. Yung pinag-aaway na kalabaw na kung sino may-ari o yung baka na kung sino may-ari, ang dali nun. Ma-establish nila and then yung gago, bang, patay ka. Ganon yung antulin. That's why when wala nang makita na tatakbuhan yung taong bayan, nag-sway na sila dito sila sa NPA tatakbo. Kung merong dapat i-liquidate na politiko, doon sila tatakbo sa NPA. Kung merong dapat bayaran sa NPA, doon sila magbayad para patayin yung politiko. Instant justice kasi. The danger there is we are now in a situation na ang AFP at yung PNP, ang perception, inutil kayo. Sinusweldong kayo, inutil kayo. Walang kumikilos sa inyo. That's why, ayan yung comment, mas mabuti pang doon na lang tayo sa Muslim magtiwala. You see, hindi kami nagsabi niyan. Comment ng isang tao. Mugen, dapat laging may dalang Bible si BP para diretso OT. Very good idea, di ba, Mugen? Kahit nasa aeroplano siya, di ba? Tama ka naman doon.
Rain on me. Tsaka lagi may kasamang judge. Judge, Protect BP Inday Sara. Angry Lens. Thank you. 77, The Last Word Angels. Shout out po, sir. Supremo Dado. Sabi ni 777, The Last Sword Angels. Kamusta na kayo? CRDP 66, galing mong mag-analyze, Kabdado, at magpaliwanag. Thank you, CRDP 66. Okay, moderator ka na. Pinuri mo ako, yung pala. Sino ba dito yung troll? Huwag niyo mo nang burahin. Gagawin kong moderator para burahin mo. Kung sa Japan lang si BBM, matagal nang nangyari eh. In your dreams, Boss Idol, sana pagka nakaupo ulit ang mga Duterte sa pagka-presidente, pangunahan ninyo po sana kaming mga Pilipino na isulong ulit ang batas ng death penalty. Dapat pagka tumayo pa lang ang Pilipino, death penalty na kagad, declaration ng taong bayan. Ako, I'll be happy, kasama yon, number 4 yan sa aking declaration. Number 4. O, kita mo? Number 4. Number 1, declaring a state of emergency. Number 2, terminated na ng mga hinayupak na yan. Number 3, declaring a revolutionary government. Kaya nga, nakada na lahat, nandito lahat. Number 4, declaring death penalty. And putting everyone under house arrest. Lahat ng sarado lahat ng airport, blah, blah, blah. Or, ang order sa AFP is isara lahat ng airport. Wala mo nang alis except yung mga turista, ng mga foreigner, except yung mga OFW. Pero yung mga politiko, okay, mali ang aking sinabi. Walang paalisin na politiko. No? Walang paalisin. Lalo na yung mga high profile na mga politiko sa Tuadcom, sa mga etc. Walang aalis. Yung iba, normal, alis kayo. Alis kayo. Ayaw natin mabuisit yung mga OFW tsaka yung mga turista eh. Yung mga may planong mag-abroad, okay lang, malis kayo. Pero yung mga troll, hindi pwedeng umalis. Yung mga vlogger na gago, hindi pwedeng umalis. Yung mga secretary, head of agencies, hindi pwedeng umalis. Politicians, hindi pwedeng umalis. Hanggang barangay captain, hindi pwedeng umalis. Kaya, you better have a list, no? You better have a list, DILG. Kasi pag hindi kayo nagbigay ng listahan sa taong bayan ng mga lahat ng listahan ng barangay captain, lahat ng politiko, and ipapasa yun sa departure, whole departure order sila sa immigrations. Wala. And then lahat kayo na makukuha and matatry and then will be put on death row, doon kayo kay Bantag, DG Bantag. Reinstalled siya as the Bucor head. Good luck kayo. Baka magka-COVID kayo bigla. Doon. Kung okay lang kay DG Bantag kung tatanggapin niya ulit yung trabaho. No? Pinapasabi ko na nga, hello, DJ Bantag! Tumataba ka raw. Hello. Ko lang na if you still want a job, of course, you will have to defend yourself in court. Na? Yung kaso mo. Pero matagal yun eh. So, meanwhile, you are innocent until proven guilty in a court of law. Therefore, you can attend to your duties sa Bucor if you would accept. Parang mission impossible. Should you come to accept? Okay yun na. Doon ko itambak lahat. Doon na lang itambak lahat. No. Lahat kayo, mga kriminal. Hindi pa naman kriminal. You are still innocent until proven guilty in a court of law. Kaso people's court. 1 week lang yung trial nyo, mga animal kayo. Okay. Yan, isulong ulit ang batas ng death penalty para sa mga magnanakaw, traidor at durugista. If you want the Philippines to go forward to a Singapore-like status
50% of the job is death penalty. That's 50% already. Because that will correct, rectify, reboot the system that we have right now. Panay kurakot eh. Panay kurakot. So, if we go back to the 2016 budget, Madam President, 2016 ha, 3 trillion. Wala, wag na muna natin hangarin yung build. Dadating tayo doon. Build. Tsaka na yon. Ano muna tayo? Build. Airport muna tayo. Air bases. Na? AFP ha? Air bases. 1,000 air bases connecting 1,000 islands na potential tourist spot. Doon na rin yung air bases natin. 1,000 na ano, ilan? Isang squadron. O, isipin mo yun, no? 12 times 1,000, 12,000. Sino? Kasi we're producing our own, di ba? Eventually, ganun. And ang reservists natin, million yung Air Force na reservists. Million. Para maraming piloto na mahilig sa computer na ganyan, mag-practice kayo, drone ang pag-practicean nyo. Kahit yung malilit na drone muna, gawa tayo. Malilit na drone, pag-practicean mo, lahat na reservist mong piloto, marunong palipad ng drone, yung maliit. No. And then, you graduate into something na drone na repair na kunyari, kung kaya natin mag-produce. And then, helicopter, etc. Cargo plane. Sipin nyo kung bawat probinsya may cargo plane tayo, then yung produkto nyo, ganun-ganun lang. No, iloload nyo sa umaga o sa gabi o madaling araw, loload nyo C-130, tapos nun, iaano ninyo. Kasi kung may country to country tayo na deal kung kaya natin, bumili tayo. Bawat probinsya meron o whatever. Iaano lang yung sortie ba? Para yung produkto, madali. Province to province ba? Ganon, criss-cross ba? Para mawala yung middleman. Para fresh at saka ma-allocate. Hindi yung tinatapon yung kamatis kasi walang bibili. Mura. O tinatapon yung kalabasa, tinatapon yung talong. Kakainis yun. Mantalang ang daming kailangan doon sa South. Sa South naman, 17 yung lansones, 1 kilo. Mantalang sa Norte, 200 1 kilo ng lansones. Grabe, no? So, we can now plan out kung ano yung overall production ng bansa natin. In accordance to the demand. And we should also ensure yung mga bigas natin na ma-establish natin yung food security. And then we have 20 products that we can export and we are known for as the number 1 producer of that product. 20 products. Kung kaya. Vietnam did it 10 Tayo 20. Marami tayong produkto na pwede. Okay, dahil ko sinasabi. Bala na si Madam Inday. Okay. Heidi Ching, thank you. Feli Villarta, thank you. Mugen, for the benefit of the public always. Rowena, correct, Mugen. Rowena Nardo, na-excite naman ako na dinala si Bangag sa St. Peter. Ba't sa St. Peter? Akala ko sa funeral hospital para. St. Peter ba? Sa St. Peter ba? Siya, excited ka si Rowena Nardo, ha? Gawin nga kitang moderator. In your dreams, Boss Idol, sana pagka nakaupo ulit ang mga Duterte sa nasabi ko, pabalik nga pala ako, no? Angry Lens, thank you. Rain on me, protect BP Sara, sinabi ko na sa Miguel. Ocampo Linet, magandang araw po, Kapdado, watching from Saudi. Thank you. Magandang maga din, tsaka magandang happy Sunday. Sidlak Agus, it will create printed paper monies to collect gold and put those gold to sky as an eye. At yun ang nagkokontrol ng lahat.
Teknolohiya rin. Buti pa kayo, alam nyo, ako hindi ko alam eh. Conrado Oloras, malapit na si Bangag kunin ni Taning. Reynaldo Reyes, watching from Aklan. Sir Dado, God bless always. Thank you, Reynald. Thank you, Reynald. You are now a moderator. Jody Villanueva, thank you, sir. Rain on me, protect the Filipino. Thank you. Legendary Pinoys. Sir Dads, magpapaniwala ka ba doon sa punot dulo na Wealth of the Nation? Yes. Ellen Aquino, hello po. Ang punot dulo nito, ang problema natin, kung problema pinag-usapan is yung maling palaki natin. Yung kultura natin may kulang. It starts with the family. Legendary Pinoy. Sir Dads, magpapaniwala. Yun nga. Pinoy, RN, pati defensor. Pwede naman kasi na ang isang plano ay kung... okay, nasabi ko na yan. Sorry bumalik ako. Kasi Benito, Sir Kevin, madaming kulot ang utak na pumapasok dito sa blocks ni Sir. Ang animal na salbahe, kinakatay na yan, di ba? Pero ini-screenshot ko na lang kasi dito ako maka-knife. Nipe. I-screenshot nyo lang kung si Benito, pasa nyo kay Tariray. Anesela Watson, thank you. Delia Nunez de Guzman. Lord, ingatan po si Bipinday Sara, yes. Please po, Lord, ikaw, Lord, ang nakakaalam po sa ginagawa nila kaya BP Inday. Alam nyo, kahit anong gawin kay BP Inday, pagka sinabi ng langit na hindi pa siya. Huwag kayo magpanik kasi Inday Sara is protected by God. No? Kung sinabi ni Lord na chuchugiin na si BBM o kaya magulay siya, then yun yung hanggang doon na lang siya. Pero kung kunyari ginusto ng langit na mabuhay pa siya at makapagsalita pa at okay pa siya, plano siguro mapaya siya, ganon. In a people power na talagang yung tao ang hahaltak sa kanya. Hindi natin alam So, dasal lang kayo. Okay. Jadeline Humalon, just a suggestion, can Inday Sara's arrival destination be in Davao Airport? That's why it's much safer that way. It should be Davao, no? Davao, because yung Davao, tame pa yung mga tao doon. Tsaka wala masyadong mataas doon Tsaka madaling kontrolin. Pero just the same, Inday should be the one who knows. Siya lang nakakalam kung saan siya dadating. Pagka nandun na, madali na Tawag, secured ka, sa loob ka pa ng airport, di ka lalabas May security airport. Alam niyo ba, Ka-Inday, na yung mga security guard, okay pa yun, no? Kasi, believe sila sa iyo You use be confident that people will protect you. Be confident. So kung nandun ka, lumapag ka sa airport, wala nakakaalam kung saan. Pwede ka nga sa CDO, pwede ka sa basta anywhere in Mindanao, no? Lapag ka, kung Davao ka, okay, sa Cebu ka. Mahirap yung pa Cebu Sa Davao, safer ka doon. Pero wala nakakaalam kailan. Pagdating mo doon, then you make calls. I'm here now at the airport. Yun, dating ngayon yung tao. Di ba? Ano ba naman, magkapi-kapi ka lang muna doon sa airport, pero safe ka na. Pero yung alam na, pupunta ka sa airport, blah, 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 and then mag-aamas ka ng tao, mahirap yun kasi yung mismong kalaban, they can prepare a kilometer away. Na, kung gusto kang tirahin. You are safer pagka on the ground ka na with the people, na away from it all, tas sa bahay ka na, and then maraming tao. You're safer that way. Yun sa akin lang Mentos yung marami nakakalam kung saan ka lalapag. Do it the Canyeso way. No? Do it the Canyeso way. Nobody knows. Even the wife doesn't know. The buong pamilya hindi alam. The staff hindi alam. Umaabot kami, lumalapag kami in the middle of nowhere. Ako lang kasama niya, armado ko to the teeth,
armado rin siya, meron siyang 357 dito, o Magnum 44. May Magnum 44 siya. Lagi niya sinasabi, it can stop a raging elephant. Do you know that it can stop a rampaging elephant? Hanip, ano? Parang dirty Harry, no? Okay. Okay. Barok Adventures, Duterte, thank you. Ang spare tire gusto di siya spare. Ano lang siya, nag-iingat. Barok Adventures, the two highest person in the Philippines supposed to be secured. Correct! Correct, Barok Adventures. Kuha mo. President, Vice President, no, no-brainer. AFP, PNP, kaya you're up to something. Either you're being sip-sip or you're complicit. You're a conspirator to the death of Inday Sara. Hanip kayo pagka ganon. Galit talaga tao. At kayong mga matitino dyan, sa AFP at sa PNP, you better align with the people. Hindi yung ganito. Tatanggal ang security ni Inday Sara. Papalitan nyo. You do that in the Sa basketball ba, pagka magpapalit kayo ng rules? Magpapalit kayo ng sisigaw yung referee. Palit na yung rules. Wala nang 3 points, wala nang foul. Magbakbakan kayo. Ganun ba yun? In the middle of it, yung Vice President, may security siyang pinagkakatiwalaan, tapos ang papalitan nyo, tatanggalin nyo. Ano ba kayo? Meron kayo ibig sabihin pahiwatig doon Ang dumi nyo No? Kaya nga mali yung General Browner yung banat mo Ngayon, kung sumusunod ka lang, you better talk to the... Pero ba't magtitiwala sa'yo? Yun yung problema Mas magtitiwala pa si Inday sa security guard kesa sa ibibigay ninyong security. Tapos sasabihin nyo, yabang ni Inday. Gago pala kayo Kayo lumagay. Kayo nga, may security kayo Gusto nyo, tanggalin namin yung security nyo? Kunyari, mag-people power. Wala nang security ang AFP. Wala nang yung security chief of staff. Ang lumagay na security dyan, si Sante. Wala nang security yung mga general. Wala na kayong benefit na after ma-retire kayo, meron pa rin sundalong susunod sa inyo. Tanggal yon lahat. Gago kayong... Ilan ba yung sumasami sa inyong sundalo? Pagka-retire nyo, may driver pa kayo, sagot ng taong bayan. Kaya kayo. Tapos ganyan, security ng Vice President na inaasa ng taong bayan, mandato 32 million, tapos you will put her in harm's way. Di tama yun. Okay. Amix Vlog, hindi naman totally tinanggal security ni Inday, parang inayos lang. Then, inayos lang, pero supposed to be automatic na yung dating security incorporated. Pero naka-floating ngayon naka-floating yung dating security. Okay? Naka-floating. At saka, hindi maingay yan kung walang problema. Iingay Ikaw yung subject, mag-iingay ka. Siyempre, nasaan yung pinagkakatiwala mo, nakasanayan mo, kasama mo, bakit tinanggal? May problema Kaya kahit idepensahan ninyo yung ginagawa ng AFP, mali, wala sa hulog. You do not change the rule of the game rules, in the middle of the game. Hindi pwede. Hindi tama yun. Hindi tama yung magbabago kayo ng in the middle of it. Hindi pwede. Papalitan mo yung security. Alam mo, may banta yung buhay, papalitan nyo yung security. Hindi tama yun. Diba? Ang pinakamaganda dyan, status quo. Status quo. And let the commander pick the right people. Ganon. Screen them, vet them, and then, kung gusto nyo umiikot yung tao, go ahead. Choice naman ng tao yan na dun sila. Kung ayaw nila, umalis na lang sila. Ang isa pang choice dyan, yung mga security ni Inday Sara, you get out,
kung ma-floating lang kayo, pina-floating kayo, de resign na lang. Resign na lang kayo. Mga binibira naman yung ano ka signal. Meron pa ba signal? Jen Adik yata, Aw Browner, bahala na ang Diyos kay BP Inday. Hindi siya ano yun ang langit. Walang kwenta yan si Gibo at Anyo kasabwat mga yan sa pagpapalipat kay PRD. Ay, nako. Hindi sila nagre-resign, so kasabwat sila. Sir Dats, may paniniwala ka ba ng punot dulo? Okay, sinabi ko na kanina. Delia Nunez de Guzman, yung mga men in uniform, tungkulin po ninyo, protektahan ang BP President. Diba? It's time to protect BP Inday Sara. The Filipino people, we protect her. We protect her. Huwag niyo yasa sa AFP tsaka sa PNP. The Filipino people, we protect her. If something happens to Inday Sara, we rise up. We show na galit tayo. We protect Inday Sara. We the Filipino people. We protect. Inday Sara is an investment. Our investment. We the sovereign Filipino people. We protect our investment. Inday Sara is an investment for the future of the Filipino people. So we better protect our investment. Kung ayaw ng AFP ng PNP to protect her, we protect her. Commander Bukay, Commander Metran, talk to the other commanders. Talk to the people of Inday. Coordinate kung kailangan nila ng added security. Allocate people. Yung magagaling na may VIP security, marami tayong ganun. No? Mga retired. Kaya nga lang, may mga rayuman na. Pero okay lang kasi yung mga willing na mga bata-bata pa, train them. So habang nandyan yung iba, continuous yung ano. Try to coordinate. And this security ni Inday can train younger ones. Di ba? Wala namang ano dyan. Walang ano dyan. Ang dapat lang matutunan ng mga tao, ganon. Walang sabi-sabi sa asawa, sa kahit kanino, kaibigan, kahit sa kasama kung saan pupunta. Because the assassin will acquire information first before planning the hit. Na. That's why, dalawa yung paglalabasan, yung kay Inday Sara Group at yung pupuntahan niya, yung schedule. So, if you coordinate sa telepono, pwedeng matap yung telepono. If you coordinate by way of whatever, ewan ko. Mahirap talaga mag-secure eh. Kasi the assassin will buy information. Given yon. Kaya kung meron akong 1M, magbayad ako 1M, makakuha ko ng information from somebody, text o ipapasa sa akin, the next schedule sabihin ko, gusto ko marami kaming supporter, ganun, bla bla bla. Gusto namin yakapin si Inday, gusto namin, etc. Bibigyan namin regalo, bibigyan namin to, ganun yan, no? Ito, screenshot to. O yan, ibibigay namin kay Inday. Ganun ba? O sige. Tapos ibibigay niyo information. Bayad 1M. Bayad 100,000. Baka yung 20 mil nga, makuha na information. Kung hindi kayo security conscious, walang mangyayari. Okay, so yun yung if I'm the assassin, I'll try to get information. Once I have information, I can. So, and then, kahit nandun na, ang deterrence is line of sight. Line of sight ng hit. No? Pero iba na ngayon may lason na, siniinom. Pagka nagkaalangan dyan na may painom kayo sa kanya o may mag-shake hands na may madali na ngayon mas maraming way lason lang o virus. Administration nga umabot ng barang Gibo, wala pa kwenta. Pinoy RN sana imbestigahan sana na bilyon-bilyon pondo ng Kongreso. Okay, nasabi na. So hanggang dito na lang ako. Maraming salamat sa inyo. May nadagdag pa ba sa ilalim? Naku, haba pa pala. Beatrice Prudente, thank you sa pinadala mo. Nori Sakaguchi, sobrang bait ni Inday, dapat doble ingat siya.
Alam nyo, kaya ako nagsusupport kay Inday, no? Mga FGF, kaya ako nagsusupport kay Inday. Sa tagal-tagal ko kumikilatis ng tao, si Inday, siga eh. Siga. Pero mabait na tao. Yun yung basa ko sa kanya. Walang ere-ere. Mabait na tao si Inday. Pure na bait si Inday. Kumpara mo kahit sino dyan nakatayo, walang binatbat eh. Kaya that's why ako, I make it, hindi yung politika eh, pero yung bait ng tao, makatao si Inday. That's why I believe na tama yung siya yung constitutional successor. Huwag kalimutan niyo yung apelido. Okay na ako doon sa constitutional successor. Masaya ako kasi si Inday yun eh. So, we should be fighting for Inday. Protect her. Make sure na kung magkaroon ng turnover, siya yung tatayo. So, yun yung message ko, no? Paglaban natin. Ano ito? Cut DDS forever. Tuloy lang ang laban. Kayo nung tuloy. Papasok ako hospital eh. Para akong si Bongbong papasok ng hospital. 50-50, no? Rowena Nardo, di ba BP Sara is of Jewish descent? Kung pwede ipakontrata sa Mossad ang mga bangag. Hindi na, dito lang pero huwag nyo na isipin yun. Bad yun eh. Heidi Ching, maramdaman ng isang tao ang bait ng isang tao nasa pananalita at lambing. Yeah, she's a very good person. And she is really for the Filipino people. I can sense that. No? Sir Dato, shout out from Dubai. And I have talked to people who can be an alternative president, if not Inday. I have talked to people na malayo. Kumbaga si Inday purong ginto, yung iba tanso, no? Tanso yung iba. Si Inday puro talaga. That's why protect her. FGF should protect her. Hindi na ako supremo. Si Bukay na lang. Bukay, make sure na you establish connection there. Baka mamaya naman ang mailagay ninyo panay mga kamas-kamas Maria Max Maria Maxman. Yes po, ipaglaban natin si BP Sara. Di natin kakayanin kapag ang umupo ay si Tambaluson. No, hindi pwede yun. Kahit si Jesus Christ, hindi rin pwede. Magiging kawawa tayong lahat. Hindi pwede. Siya yung constitutional successor, period. Kapyot Vlog, watching from hindi pwedeng gagawa sila ng senaryo, no. Hindi pwedeng tanggalin yung constitution, no. Binoto siya ng taong bayan, binoto nila si Marcos. Pagka si Marcos, di pwede, Inday Sara. Ganun lang yon, simple. Pagka hindi susundin yon, revolusyon ang mangyari. Ganun ang mangyari talaga. Hindi pwedeng sumingit ang AFP at maglagay ng sariling agenda. Hindi pwede. Wala kayong mandato. Ang mandato ng AFP is protect the Filipino people, uphold the Constitution. Di ba? And make sure that the law is followed. Paano yan? So, yun yung Kung hindi nyo susundin yun, kalaban nyo taong bayan. Delikado kayo. Away-away tayo. Okay. So, mahati armed forces pagka ganun. Maria Maxmael. Okay. Rowena Nardo. Maka Duterte ako kasi na-experience ko ang leadership ni Tatay since 1988. Yes, Rowena. Beatrice Prudente, masaya na nakita ko si BP sa Netherlands na meet and greet noong March 23. Buti ka pa, no? Kevin Dodolao, sabihin nyo sa amo ninyong bangag, bilisan niya kasi baka maabutan siya ni kamatayan. Tayo na nyo. Nyo mga tros. Galit talaga si Kevin,
Sherilyn Llano, Sir Dado, kanina pa naglalambing yung mga cute mo na mong mga dogs. O nga. Ayun, yung nanay nila, ayaw na magpadede. Kevin Dudulaw, puntahan ninyo naman amo ninyong bangag. Archie, shout out po coming from Dubai. Heidi Ching, sir ako na po yung di sanay masyado magsalita sa maraming tao pero kapag alam ko mali ang nakikita ko, hindi pwedeng di ako iimik o magsasalita. Tama yun, Heidi. Kapyot Vlog, baka may balak silang masama kay Inday kaya nila tinatanggihan ng... Yun nga yung punto ron eh. And pagka may nangyari talaga dyan, it will be dapat imbestigahan yung leadership ng AFP for removing the security. Jesse, si Cheese playing safe, ang gago, walang sariling prinsipyo. Lisa's official channel, sir please protect sa ating BP Inday Sara, tinanggalan po siya ng security. Yes, kaya nga, si Commander Bukay, kulitin nyo. Commander Bukay, you connect with them, no? Pagaling ka po agad, sir, maghintay po kami pagbabalik mo. Parang Leon Guerrero, no? Galing ospital. Kat, DDS forever. Thank you. Charmaine Labita, dapat parusahan ang mga bayaran ng general someday. Bayaran na general. Rudy Moralia, pagbaba nila Browner, Marbil, Pahardo, Torre, mga vloggers, media, ipatawag, imbestigahan. Lahat, sir, ikaw ang maging tagapaghatol. Maraming maghahatol. Basta sa akin, tagapagsalita ako na Declaration 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no? What's up, my digger? Pag-ikot ng gulong, sana mga general walang makuhang pensyon. Correct. I am for that. Walang makuhang pensyon, mga yawa, trader sa bayan. Correct. I agree to that. Pati yung mga MUP na retired na nagpe-pensyon na nagsalita ng alanganin, they will be investigated. Sure, it is their freedom of expression, etc., etc. Pero merong proper conduct and decorum bala ng korte ron. Now, if found guilty, tanggal sila sa tanggal yung kanilang pensyon. Kasi kung matanggap ka ng pensyon dapat hindi ka hindi ka rin kung reservist ka pinagbabawalan nyo nga yung reservist magsalita O bakit yung mga opisyal na nagsasalita? No? Sorry, ako wala akong pensyon Wala akong Sherilyn Llano, sir, out muna ako, stay healthy. Ako na rin, mag-out na rin ako po. Keep safe to your family. Thank you. Ano pa ba inintay, sir, eleksyon muna bago gagalaw mga tao? Ewan ko, gusto yata ng tao mag-eleksyon Vicky Cadado, kailan po ba ililibing si Bangag? Ewan ko, boy pe. We love BP with God bless. With God blessings, God is with BP Sara's protection. Yeah, yun ang pinaka-the best. God is protecting. God, even if God sends an angel to protect her, walang laban yung mga demonyo. If God sends a battalion of angels to protect her, lalong walang laban. If God sends the Filipino people to protect her, and the angels, wala. BP Sara is in good hands, no? You claim that. Huwag kayo mag-worry. Worry yan ng mga security niya. Hindi kayo security. Huwag kayo mag-worry. Just pray for her. Yun yung pinakamaitutulong ninyo. Rowena Nardo, need to work na. Bye for now. Bye-bye. Jean, keep safe, healthy, Sir Dado. Evelyn Carus. Linggo nag-work kayo. Have a blessed Sunday. Captain Dado, protect. BP Sara. Heidi Ching, sir, naniwala po ako makatotoo ang sinasabi nyo lahat ng tiwali, maparusahan kasi malakas ka sa langit. Thank you. At nakikita ng